Okay, ito na tayo. Ito medyo madugutok. Case study. Okay, there are two ways na gagawin natin case studies. Isa yung mahabang way, yung isang madaling way. Pero bago natin gawin yung madaling way, yung mahaba muna para may idea naman kayo kung paano talagang ginagawa ng yung talagang pang dibdiban. Ika nga. Okay, yung talagang solid. Makita pa lang nila to para so nang sumakausap ng taong to. Okay, so ito yung isang case study na ginawa ko before. Meron din kami papadala sa inyo na samples na parang similar dito. Yung umpisa ng case study na gagawin nyo is yung highlight. Okay, of course, isipin nyo, paano pag wala ako? Di, huwag nyo gawin muna to. Hindi para sa inyo to kung wala pa kayong highlights. But for anyone, for everyone na nandito sa audience ngayon na medyo may sinubukan na at medyo may resulta na, yun yung ilalagay nyo sa unang-unang page ng case study, of course, after the title, yung highlights. Okay, so ano yung nangyari do sa campaign na ginawa nyo, ano yung maganda nangyari, ilalagay nyo dyan. Okay, so makita nyo, this is sa media buying actually. So, kumita ng 24,000, nagamit is 2,800 or 2,800. So, 900% ROAS. Ganun siya kalaki. Then, ilalagay nyo yung mechanism or methodology kung paano nyo ginawa yon, right? This is, again, sa media buying, so ads, kung paano lang siya ginawa. And then, maglalagay kayo ng insight information. Parang actually, hindi naman siya insight information lang din eh. This is more of, I'd say, general knowledge lang to eh, na hindi lang alam ng karamihan, kaya nagmumukhang inside information. Okay, in-explain lang dito actually kung ano yung iba-ibang klase ng ads, which is really common actually kung nasa media buying na trabaho kayo. Okay, in-explain lang dito. Para lang pakita doon sa business owner na, uy, ito yung extra pang baka gusto malaman na hindi mo alam. So, isa akong expert, parang nasun. Pero, let's say nasa social media management kayo, right? Pwede nyo ilagay dyan, this is how you create an avatar, ganyan. This is how you create a survey that can lead into results, turn into results. Sa lead gen, pwede nyo ilagay dyan, this is how to qualify leads easily, ganyan, so on and so forth. Diba? So parang ano lang, parang kung anong ginagawa mo sa trabaho mo, bigay ka lang ng konting tips and trivia doon para magmukhang expert ka doon sa nagbabasa. Okay, and then last is call to action. Anong gusto mong pagawa sa kanila afterwards? Parang yung cover letter kanina, ito is kailangan mo ring i-step by step kung ano yung gagawin ng kliyente mo. Hindi lang to parang, ito, magaling ako, ito, expert ako. Ano yung gusto mong gawin nila na susunod? Of course, right? Gusto mong makatrabaho sila, gusto mong i-hire kanila, gusto mong kunin kanila at bayaran kanila. So, sabihin mo lang dyan is, yan, pwede mo lagay din sa cover letter na hop on a call, Zoom, ganyan, discuss your business, so on and so forth. And that is your long method ng case study. Again, magpapadala kami ng samples maya-maya. Now, ito naman yung short method ng case study. Kung may long method, may short method. This is actually my case study for siguro mga kalahating taon din when I was starting out. This is a graph of active subscribers dun sa chatbot ko when yung chatbots is nag-umpisa pa lang ngayon kasi mahal na yan eh. Isipin yan, almost 50K na subscribers. And ang kwento ko dyan is that hindi ako nagbayad ng kahit magkano para ma-acquire yung subscribers na ganyan karami. So meron akong hack. Okay, paano lang din to again, parang ma-curious sila sa inyo. Especially, yun ba, binibenta ko nun is messenger marketing or chatbots. Para ma-curious lang sa, paano mo ginawa yan? So, papadala ko yan, and then di-describe ko kung ano yung nangyari na yung subscriber ko November 2018 to April 2019, sumabot siya ng almost 50K na walang bayad. Kasi syempre, mas marami subscribers mo, mas marami ka pwedeng bentahan, so on and so forth. Ayan, call to action lang din. Okay, so paano nyo siya i-describe? Paano nyo gagawin to para sa sarili nyo? You can try it on your own kung ano man yung
yung binibenta nyo na skill, right? You can try it sa page nyo, try it sa business nyo, try it sa business ng tropa nyo, or you can look for clients na gusto mag-try na walang binabayad, trial clients. And then, pag may gumana, gawan nyo lang ng simpleng graph. That's it. Yan. Ang point lang naman itong case study, guys, hindi naman ito yung nakakabenta eh. This is a starting point, parang conversational piece lang din para mapag-umpisa ng pag-uusap. Para may, alam mo yun, may sense na kausapin kayo. Hindi yung parang waste of time lang na wala palang alam to nang ipag-usap pa ako. This is a proof na meron kayong alam. Okay? Na meron na kayong nagawa kahit pa paano. Mas malaking chance nyo na makausap yung kliyente and ma-attract sila pag meron kayong papakita. So, sa mga nag-iisip na, paano yan? Wala akong experience, wala pa akong nagawa. O lahat naman tayo ay nag-umpisa from scratch. Right? Pero, ito, katulad itong eksaktong slide na to, ginawa ko to nung wala pa akong kliyente. Ginawa ko to sa page ng business ng misis ko. Okay? So, parang business ko rin. Business niya kasi. Right? Ang point lang dyan is that you can start anywhere. You just have to start. Kung hindi ka mag-uumpisa, walang mangyayari. Kung isipin mo lang na wala pa ako niyan, wala pa ako nito, walang mangyayari. Diba? Pero pag may ginawa ka, gumawa ka ng paraan, then pwedeng may ma-attract, pwede kang may ma-close.